Gilas Pilipinas nagbabalik na sa ating bansa at issue sa naging laban po ng Gilas at Brazil patuloy pa rin pong iniimbestigahan ng FIBA. And mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po muna and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Ngayong araw nga po ay dumating na sa ating bansa ang Gilas Pilipinas, no? At dala-dala nila, no, o uwi nila ang karangalan, no, na makapasok sa semifinals at maipakita, showcase sa mga European team ang ating galing, no, ang galing ng Gilas Pilipinas. Though hindi man tayo nakapasok sa finals at kahit hanggang semifinals lamang tayo, still history pa rin yan na maituturing po sa ating bansang Pilipinas, no. Maganda ang pinakita in so far, may nagkulang man, no, ay babawi na lamang po tayo sa mga susunod na torneo. Well, balikan natin mga kaibigan yung issue pa rin po na pinag-uusapan ngayon sa social media. Yun nga pong sa semifinals, sa naging laban nga po, no, ng Gilas at ng Brazil. As of now, patuloy pa rin po itong pinag-aaralan po ng FIBA kung dapat nga pong magbigay sila ng action or dapat nga bang action na nila yung naging laban na yon. Kasi nga daw po madalas na pag-iinitan, no, ng referee, madalas ang ating mga Gilas player, unlike nga daw po sa Brazil, no, na hindi natatawagan ng foul kahit may foul po ang Brazil, and very obvious parang may favoritism, no, or pumapabor po lagi ang referee dito nga po sa bansang Brazil. Well, para sa akin mga kaibigan, dahil nga po talagang nagkakainitan at gusto lahat makapasok, magkaroon ng slot sa Olympics, mas maganda po, no, na kumilos ang FIBA na ayon sa kanilang rules. Dapat ma-check mabuti kung may pagkukulang nga ba ang referee, at kung may naging pagkukulang po ito, mas maganda mabigyan ito ng kaukulang aksyon. Sa side naman po ng Gilas Pilipinas, tanggap naman natin yung ating naging pagkatalo at hindi man tayo nakapasok sa finals, maganda naman ang naidalang history ng Gilas Pilipinas, especially po etong si Justin Brownlee na tinagurian nga po, no, nakapasok sa All-Star 5 at high scoring pa, no, dito nga po sa ating mga kabracket, which is talagang very nakaka-proud po yan para sa Gilas Pilipinas. Yung naging issue din about nga po, no, dito kay Japet Aguilar, no, at ngayon po talagang nakita natin pinagtanggol mismo ni Coach Tim Con si Japet Aguilar na siya talaga ang pumili kay Japet mga kaibigan, hindi si Japet ang nagpumilit na pumasok po sa first 5 lineup ng Gilas. Kung available naman po noon si Kai Sotto, bakit hindi si Kai Sotto mga kaibigan, no? Wala namang magiging problema. At dahil nga po may injury pa si Kai, ay hindi po siya pinersa ni Coach Tim Con na maglaro, kasi nga naman baka mamaya mas lumala pa, maapektuhan pa ang karir ng ating pambato ni si Kai Sotto. At syempre nire-reserba sa finals kung sakaling makapasok po ang Gilas Pilipinas. Well mga kaibigan, wala nang dapat magsisihan pa, no? Walang dapat sisihin. Babawi na lamang tayo sa mga susunod na torneo. At abangan naman po natin ngayon ang strong group athletes po ng Pilipinas sa 43rd Jones Cup po na magaganap nga po ngayong July. So mga kaibigan, ang dami pa nating kaganapan, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates. Maraming salamat po.